Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:56. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Indokabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines kanda mga barata sa lado lokal, kampanya kontra kriminalidad, droga, asin terorismo pinagatratar sa mga miyembros kanda for peace. Mga aki na mga raragbi digdi sa laog kanaga, nagdadakol, nagkapira, nagkadarakop. Sarong aldaw na lang matapos na ang pinag-aapod na continuing registration kan COMELEC para sa mga bagong butantes. COMELEC nangangapudan siday parehistrado, magparehistro na ta ultimo dia ng unyan aldaw. Paamayo pa kan mga barata sa lado lokal, DOH Bicol ining kaminar ang mga magurang na ihanda ang mga aki para manda sa bakuna eskwela. Paamayo pa kan mga barata lokal, 58 milyones pesos na kantidad kan shabu na sabat sa Kabikulan. Governor Luigi Villafuerte madalagan bilang congressman kan 2nd District Camarines Sur. Congressman Elre Villafuerte sigurado na ang pagkandidato bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Iyan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Ang atugang liwat marhay na aga po sa satuyang mga parantabay. Ngunyada sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa satuyang barata sa lado lokal sa kamugtakan kan panahon bagyong Hulyan padagos ana pagkusog mantang ini ada yaon duman sa party kan Batanes. Oring namataan kan DOST Pagasa, anak matakan Bagyo sa distansyang 145 kilometros southeast kan Basco Batanes, bandang alas 10 nida pagkaaga kanda o pagkabanggi ka subanggi, igwanin na 150 kilometros anda kada oras sa kusog kanda duros asin na paburbugso na uminaabot na sa 180 kilometros an kada oras. Nagiro ang Bagyo Sarikas na 15 kilometros an kada oras. Mantang ini ang tinutumbok iyo ang direksyon kana kanluran basado sa DOST Pagasa. Posibleng maglandfall ang Bagyo ngunya na aldaw kun bako ngunya na pagkaaga at siya na mismo ni na pagkaudto sa partikan na Batanes ana mga lugar na yaon na kabandera ana tropical cycle o cyclone na wind signal. Iyo ang tropical cyclone na wind signal number 4 ana Batanes as in northeastern na portion ka na Babuyan Island. Tropical cyclone na wind signal number 3 iyo ang nagkapirang porsyon kan Babuyan Islands. Ang tropical cyclone wind signal number 2 mainland Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. Tropical cyclone wind signal number 1 Ilocos Sur, La Union, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Northern
asin central portion kana Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Maria Aurora, Balir, asin man ana San Luis. Ana mga porsyon na iyan iyo ang nababandiran kanda tropical cyclone wind asin lalo pa nagkukusugunyan ang bagyo. Ang ibang mga detalyes kaya ang tabayanan pa sa pag-asa sa mga masurunod na mga broadcast kan BBS FM. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal o minabuta sa 58 milyones pesos na kantidad kan Shabu ang nasabat kana mga autoridad kabali na ang PDEA sa Bicol aabuton sa 58 milyones pesos na kantidad kan pinagtutubudan Shabu ang nasabat kana duwang persona sa compound mismo kan Matnog Port sa Sorsogon pasado alas 10 Ninda pagkabanggikan nagtalikod na Sabado, sigun kay Police Brigadier General Andrew Perez Dizon, may nagtausubuot nin impormasyon sa PNP sa sayang opisina, asin sa PDEA, mapadapit sa nasambit ng duga na subuot pinagbabiyay pasiring demand sa parte kan Metro Manila, matrayong po ining nasabat kanda Philippine National Police o PNP Bicol asin kan PDEA duman sa Matnog Port sa probinsya kan Sorsogon kung sain anda dua ka tao ang naaresto nagikan pa duman sa Sharipa Aguaca sa Mindanao. Nasamsam sa mga ini ang naabuton sa 211 na pidaso kan medium size plastic sachet asin nasa 8 vacuum sealed transparent plastic sachet na pareho may laman kan pinagtutubudan Shabu na may timbang ni naabuton sa 18.5 kilos. Sigun kay Police Brigadier General Dizon, posibleng sarong dakulang sindikato ang nalambat kanda grupo kan Philippine National Police Bicol asin man kan PDEA kan Sabadong Banggi nasa kustudiya ng unya kan mga autoridad ang duwang suspek na nakatalaan sampaning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinag-aapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, health emergency allowance sa iba pang nagserbi kan COVID-19 pandemic iaapila sa DOH ni Kunsyal Lito del Rosario. Boyet Paderes sa detalye. Iaapila ka Naga City ang health emergency allowance para sa iba pang nagserbi kan COVID-19 pandemic na dai pa nakaiba sa Enot na batch. Ini ang sinabi ni Kunsyal Lito del Rosario na pinaburan kan Kunsiyo ka nakaaging regular session. Kung babalikan, pasado na sa Kunsiyo ang resolusyon. Hinahagad ini sa Department of Health alagad nakipag-ulay na si Kagawan Lito del Rosario as in Department of Health Secretary Ten Herbosa as in Igdi. Ini mismo ang nagtaram na iapila ini. Kaibahan sa mga sinabi ni Del Rosario, ang mga nagkurulikta ng basura, naglinik isolation center, public safety officer at sin ang mga yaon sa border control. Pigahagad na kan konseyo sa City Health ang kompletong listahan. Ang sudad ang dati lang nakareceive ng 25 million pesos na health emergency allowance sakop ang 18 bulan po 2021. Alagad sa paghiling kan konseyo, kay puwan na tawan din ang iba pang nagserbisyo. Para sa BBS News, Boy Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong aldaw na sana matapos na anda pagpaparehistro kan mga botantes para sa 2025 eleksyon sa basunod na taon. An ultimo dia kanda pagpaparehistro ngunya na aldaw Gonda daipa subuot nakapagparehistro ang sarong botantiya sinda ang kinakaipuan na magpasiring na sa parte mismo kan opisina kan Commission de Election COMELEC sa inmana opisina o maging digdi sa parte kan na syudad kan na Naga tanganing makahabol sa oring aldaw kan da pagpaparehistro. Ini ang pinagapahayag manda ni COMELEC Registrar kan syudad kan Naga Abogado Maiko Julia. Tinawan doon ka na sambit na nga opisyal na preparado na anda gabu sa parte mismo kan COMELEC para man sa pag-akseptar kanda sa inda mismong
pagdagsa kun igwapa kanda mga butantes na gustong magparehistro sa partibismo kanda sa indang opisina. Pinagpahid ka na sambit ng opisyal na sa record ninda, pwede subot na mag-abot sa 120,000 na mga registrants kanda Commission de Election da COMELEC na mabuto anda mga residentes digdi sa laog na syudad na Naga. Egwa na sindanin na i-record na 117,000 na mga bagong mga botantes asinda dai pa nakaibadyan kan nakalis na simana kaya pahayag ka na sambit ng opisyal na posibleng magpako sa 120 o maglabi ana nasambit ng mga pwedeng makapagpartisipar sa burutuan sa masunod na taon. Mientras tanto, ipinagpahayag man ka na sambit ng opisyal na preparado na ana sa indang opisina sa pag-akseptar kana mga COC o ana pinag-aapod na na COC para manda sa mga ma-file kana sa indang kandidato sa aga na pagpuon kana pag-file kay ni anda mga makandidato sa laog kana syudad Kinaga bilang alkalde, vice mayor asin banda konsyal iyo sanaan aakuon kan Commission de Election COMELEC digdi sa laog Kanaga mantang an makandidato gobernador, vice gobernador, bukal asin man congressman iyan an aakuon banda duman sa partibismo kan COMELEC Provincial Office sa Kapitolyo Provincial sa Kadlan, Pili, Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Biyahing Kalamba kan tren madali na daang bukasan na Daryl Banyas sa detalye. Kasado na ang pagbukas liwat kan biyaheng Kalamba Legazping Rota kan Philippine National Railways. Sigon ki Department of Transportation Undersecretary of Railways Jeremy Rino, padagos ang pagkondusir ng rehabilitation asin man strengthening kan mga embankment, riles asin man tulay, particular na sa South Line, asin piglalauman na mabukas ini sa maabot na Disyembre ngunya na taon. May giramduman na kan Mayo 8, 1938. Iyan, enot na operasyon kan tren, asin na pundo ini kan taon 2015. Mawot kan Philippine National Railways na liwat maibalik ang biyaheng Kalamba Legazpi na nagsusumpay sa mga probinsya kan Laguna, Quezon, asin man Bicol Region para sa mas marikas, salbado asin komportableng biyahe kan publiko. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa padagos na pagatod kan na serbisyo nga kapwarti asin manda kan gobyerno provincial kan na Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte sa ring ba ni Congressman Migs Villafuerte kan ikalimang distrito kan na probinsya kan Camarines Sur iyanda pinagatawanin doon anda pagtatarbangan kan gobyerno provincial kan Camarines Sur asin man kan da Bureau of Fisheries and Aquatic Resources VPARA Regional Office number 5 anda mga mangrove planters asin man caretakers kana Camarines Sur ana nakaresibikan pinagaapod na fiberglass boots complete ning mga accessories asin na marine engines sa pagkakaigwa kay ni ang mga bagong bangka magiging mas epektibo ang sa indang pagbabantay asin pag-ataman sa mga tanuman kanda bakawan sa indang mga nasasakupan ng mga lugar. Apwera kan bagay na yan, pwede man sabot na gamiton ang mga iniya sa paghanap buhay araw kanda pagsisira na iyo na panginot na pinagkukuananin pagbuhay kana sa indang pamilya. Anda gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagi man kan pagtatarbangan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources padagos man sa pagtaunin na mga bangka sa mga parasira digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur tinawandoon ni Gobernador Luigi Villafuerte na magpapadagos-dagos ang sindang mga tabang sa mga manlaylay na mga sektores digdi sa laog kan na probinsya kabali na dyan ang mga parasira asin na mga parauman na dai pinapabayaan kan pamilya Villafuerte.
Ta iba pa niya itong detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado lokal sarong tulak nin droga sa San Fernando Camarines Sur dakop sa ginibong drug bypass operation. Mike Gravito sa detalye. Atubangon yan sa paglapas kang Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sarong mister na tulak kan na pinagsasabing illegal na bulong dyan sa banuan kan San Fernando Camarines Sur matapos na ini ang madakop sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP San Fernando pasado alas 10:15 nin matanga kasubanggi duman sa Barangay Santa Cruz, San Fernando Camarines Sur kan isagibo kan mga personahes kan San Fernando Municipal Police Station na pigpanginutan ng Police Staff Sergeant Mark Lawrence Kanya ang bypass operation sa pakikipagkoordinar sa PDEA Regional Office 5 na nagresulta sa pagkakadakop kan sarong Pred presidente kan Barangay Santa Cruz na unambita ng banuan. Sarong nga pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matarimpong nakabakal sa target din sarong pidaso kan heat shield transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos kan magkaribayana kan kwarta maging kain items dumana ini pinagdakop kan mga naka-standby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasambit ng drug suspect na bawi sa sayang posisyon ang sarong pidaso kang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money asin ang anom na pidaso kan heat shield transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, talagang kapuerte, ang serbisyong kapuerte, asin digdi, dai pinapabayaan ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur, nangurog na ang sektor kan mga senior citizen, kan nakalis na aldaw, pinagabisita kan na serbisyong kapuerte ang banwaan kan Milaor Camarines Sur, kung sa ina tinawanin ayuda, ang grupo kan mga senior citizen sa nasambit ng barangay Orgulyo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte na makataunin tabang asin serbisyo sa mga namamanwaan, partikular na sa mga senior citizen dyan sa banwaan kan Milaor Camarines Sur sa pagbisita kan serbisyong kapuerte nagtao nin mga bulong para man sa maintenance kan mga senior citizen sering man mga vitamina asin iba pa na itinaong ayuda para sa senior citizen. Si Congressman Elre Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur pinatunayan na dainiya pinapabayaan ang mga senior citizen digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur asin bad sa intirong Pilipinas. Prueba kayan iyo ang pagkakaaprobar kan sarong lay kung sa ina nagtataunin dagdag na benepisyo para man sa mga senior citizen na nangurog na dumanda sa inda mismong mga pensyon kung sa ina paghali sa 500 pesos sinda ginibo ng ginibo ng 1,000 para manda matustusan ang pangangaipo kan na mga senior citizen digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin sa bilog na nasyon. Patutuo sa na iyan na ang pamilya Villafuerte ang padangat na maray asin da inapapabayaan ang grupo kan mga senior citizen sa bilog na nasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Duwang hakera naghabon pa nga krudo sa gasolinahan da dakop kan pulis naga. Bus o Kaisminda sa detalye. Arestado ang duwang persona na iyong pinagtutubudan na nag-hack ang account kan sarong gasoline station asin na nakahapon pa ni na gasolina. Arestado ang duwang persona mga bandang alas 5:15 nin maagahon kasugma sa Sea Oil Gasoline Station, Barangay Triangulo, Naga City. Ang mga suspect binisto sa mga alias na Liumar, 33 anyo, sarong negosyante, residente kan Dugong Dait, Camarines Norte, asin sarong nagngangarang Nurin, 47 anyos, government employee, residente kan Barangay 3 Dait, Camarines Norte. Ang duwa parehas na arestar kan mga autoridad dyan sa substation number 5. Mantang ang biktimang nagreklamo
sarong may alias na Shane, 30 anyos, sa Daraga, Finance Manager kan Red Flame Enterprises and asin residente. Kan Rojas sa Avenue, Diversion Road, Barangay Concepcion, Pequeña Naga City. Base sa report, alas 8 subutin pagkabanggi kan nakaaging pit sa 28 ang biktima. Ang sinibot na magpasiring sa substation number 5, nagtanganing i-report na subot alas 6 ni na pagkahapon kan nakaaging aldaw na discovery kaini na ang sa iyang account o ang account kan Reda Flame Enterprises sa nahak kadinabistong persona asin nakakua ininin kantidad na 65,000 pesos. Puwera pa kayan ang gasoline station na bukasan subot kaini anak mga password asin duman nakakuha pa ni na gasolina ang mga suspect asin duman nahiling sabot sa CCTV camera ang sarong Ford na sasakyan, Ford na pick up na igwanin tulong drum na plastic na igwanin laog ni na 637 o 39 liters na krudo na nagkakantidad 32,035.50. Ang substation number 5, tulos man na nag-react sa nasampitan ng impormasyon. Alas 12 ni na maagahon, kan nakakasugma, kan mahiling ang sarong Ford na sasakyan na yaon man sana sa likudan kan nasampitan ng gasoline station nagpapaipli. Dumanahiling ang tulong drum asin na personal na pinagbisto kan manager ang Ford na iyon na pinagsakayan na nakuha sa CCTV camera asin duman pinagtatakad, pinagre-refill ang mga krudo sa iba pang gasolina o sa iba pang galon. Tulos na pinag-restar ang nasampitan ng mga suspect asin yaon niya sa kustodiya kan PNP sa Naga City. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dagos-dagos ana mga development kan mga proyekto asin programa na pinagahatod ni Gobernador Luigi Villapuerte asin man Congressman Elre Villapuerte arog kan rice processing diyan sa Tambu Pamplona, Camarines Sur, Hospital sa Del Rosario, Empra Project, Water System sa San Ramon, San Vicente, Highway sa Sitio Bulo Pasiring sa Sentro Kanda Pasakaw, Camarines Sur. Dapiga bisita na kan DPWH para manpunan ang mga proyekto kabali sa pagpapatinduga ng community college sa pagbukas nin sa ropang National High School asin man mga cover court. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Dinis Imperial, alkalde kan Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Kaya nga ako makikiusap sa tao na last term ko. Opo. Kaya Yun na sabi, kasado na ang Team 1 Pasakaw. Bilog na ang linyada. Sa panginginot po kang dating mayor, mabalik siya sa tuyang Ardiyan kan na mga mayor. pahayag kanda alkalde kan Pasakaw at yan babalikan tapuan pahayag ni Mayor Dinis Imperial. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pig anunsyo ni Congressman Elre Villapuerte kan 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur na si Gobernador Luigi Villapuerte. Iyon na ang mga kandidato bilang congressman kan 2nd District kanda probinsya kan Camarines Sur. Iyan sa maabota na national and local election sa 2025 sa masunod na taon. Si Gobernador Luigi Villapuerte, iyon na ang mapadagos kan mga proyekto asin man mga programa na pinagpunan ni Congressman Elre Villapuerte dyan sa 2nd District. Arog kan mga Empra Project asin man and pagkakaigwamad nin mga patinampo na iyo ang pinagpunan kan sinambit ng kongresista kan 2nd District kan Camarines Sur. Uya si Congressman Elre Villapuerte kan 2nd District Camarines Sur. kaya nga ako makikiusap sa tao na last term ko. Opo. Kaya ang desisyon ko po ng pamilya ng Team 1 Camsur, mga supporter,
ang makakapadagos ka ng programa kan Villaferte din. Dahil dito sa Kongreso. Last term ko na po bilang congressman, so i-announce ko na ang papalit po sa akin as congressman ng 2nd District ay si Governor Luigi na mapadagos, madagdagan pa ang mga pinunan ko. At tanganing mapadagos man ang mga programa kan Kafuerte sa provincial government. So yung mga road opening na pinunan ko sa 2nd District, si Luigi na magpapakongreto niyan. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur na kinukumpirmar na si Congressman Elry Villafuerte o na si Governor Luigi Villafuerte kan Kamara de Sur iuna ang madalaga na bilang congressman kan 2nd District kan Kamara de Sur sa papaabuto na eleksyon. Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Kamara de Sur nag-anunsyo asin nag-kumpirmar na siya makandidato bilang gobernador kan Kamara de Sur sa paabuto ng national and local election sa 2025. Ini iyo man ang napagdesisyonan kan sa indang pamilya asin kan partido kan Timuana Kamsur. Si Congressman Elry Villafuerte iyo ang chairman kan National Unity Party yao na sa party kan huring termino kan sa iyang pagiging congressman kan 2nd District kan Kamara de Sur asin siya ang nagpahayag na o asin siya nagserbi ning siyam na taon bilang gobernador kanda Kamara de Sur kaya aram na ni Congressman Elry Villafuerte ang mga problema na kinakaipuan tawanin solusyon asin asikasuhon digdi sa laog kan Kamara de Sur sa pagbalik niya bilang gobernador kan Kamara de Sur mas paniyang papakusugon ang mga programang serbisyong kapuerte para dakula ang matabangan asin may atud na tabang sa mga constituentes sa laog kan Kamara de Sur o yan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte. Kaya nga ako makikiusap sa tao na last term ko. Opo. Kaya ang desisyon ko po ng pamilya ng Timon Kamsur, mga supporter, ang makakapadagos ka ng programa kan Villaferte din dahil dito sa Kongreso. Last term ko na po bilang congressman, so tanganing mapadagos man ang mga programa kan Kafuerte sa provincial government at yung mga tinikibo man ni Governor Luigi ng mga proyekto sa provincial government of Kamsur, ako man ang papadagos niyan at alam naman yun, naging governor na rin ako ng 9 years, aram naman natin ang sistema, aram natin kung paano magpadalaga ng provincial government. Si Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District kan Kamara de Sur na iyo ang official na kandidato sa pagkagobernador kanda o Timuana Kamsur sa papabuto na eleksyon sa 2025. Pahayag ni Congressman Elry Villafuerte bilang chairman kan National Unity Party asin pamayo kan Timuan Kamsur na handa na ang sa indang grupo sa pag-file kan Certificate of Candidacy o COC iyan sa aga asin sindama file kana sa indang COC sa pitsa 1 kan na bulan kan Oktubre o sa aga alas 10 sagkod na nga alas 10:30 ni na pagkaaga dyan sa Comelec Provincial Office kanya Kamara de Sur kaibana ni Congressman Elry Villafuerte sa pag-file kana sa iyang COC bilang gobernador kana probinsya kan Kamara de Sur. Iyo si Governor Luigi Villafuerte na madalaga na bilang congressman kan 2nd District kan Kamara de Sur asin si incumbent Congressman Migs Villafuerte kanda 5th District kan probinsya kan Kamara de Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte kanda Kamara de Sur. Ma-file kami October 1 around mga 10:30 in the morning. So sana ma-cover ng media yan. Kompleto po tayo dyan. Mag-file po tayo 5 distrito ng Camarines Sur sama mga iba't ibang local officials. At kita-kita po tayo sa filing sa October 1. Si Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District kan Kamara de Sur na kumpirmadong madalagan bilang gobernador kanda probinsya nin Kamara de Sur. Suportado kan National Unity Party bilang chairman si Congressman Elry Villafuerte ang alyansa kan mga partido urog na sa lado kan nasyonal. Sigun kay Congressman Elry Villafuerte,
fully supportive sa senatorial candidate na pig-endorso ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang grupo kan Temuan kam Camarines Sur, partikular na kan National Unity Party digdi sa laog kan probinsya. Pwede man subuot na magkaigwanin alyansa sa lokal kung pwedeng maayos na mayo nin malaban. Alagad kung sa lokal magkaigwanin ralaban sa eleksyon, preparado ang sindang grupo sa National Unity Party o Team 1, partikular na tanganing digdi hatubangon ang sindang mga kalaban sa politika. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte. Meron rin alliance sa lokal, kung pwedeng maayos na walang labanan, kung merong incumbent, pwedeng wag na labanan, at kung merong sure winner na, hindi na dapat labanan ng ibang partido. So, yan po na pag-ulayan. Ang iba naman, sumusunod, ang iba, tignan natin. Pero kami sa National Unity Party, fully supportive sa alyansa, fully supportive sa senatorial candidates na pig-endorse ng ating Pangulo. Kung sa lokal magralabanan, okay man yan. Ready naman kita. Si Congressman Elry Villafuerte ang chairman kan National Unity Party. Mientras tanto, pig-kumpirmar man ni Mayor Jojo Bingwa kan Banwan kan Pasakaw Camarines Sur na ang kandidato kan Temuan Pasakaw, partikular na kan National Unity Party sa National Local Election 2025. Iyo si Bukal Niño Taiko na mabalik bilang alkalde kan Banwaan kan Pasakaw. Asin siya ang mga kandidato bilang Vice Mayor kan Temuan Pasakaw. Bilog asinda digdi kumpiyansa ana grupo kan Temuan sa Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Kompleto na ana sa inda mismong mga linyada. Uya si Mayor Jojo Bingwa kan Pasakaw na makandidato bilang Vice Mayor kan Okanda Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Yun na sabi, kasado na ang Team 1 Pasakaw, bilog na ang linyada, sa panginginot po kang dating mayor, mabalik siya sa tuyang mayor, si Mayor Taiko, and ang sa pong lingkod, ma-vice mayor na sana, tapos asin ang mga kagawa, na po kang Team 1 Pasakaw, kumpletong line-up ni po, digdiyo sa Banwaan ng Pasakaw. Sigun kay Mayor Jojo Bingwa, egwa sinda ninda dati ng urulay ni Bukal Niño Taiko. Kanda siya ang magkandidato bilang mayor kan 2021 sa saro sa ng termino siya bilang alkalde kan Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Dagdag pa man kana nasambit na nga opisyal na si Bingwa na mayo man subuot sa posisyon kung ana kamauutan na magserbi sa Banwaan sa karahayan asina sa ikakasenso kan sindang Banwaan. Mayong rason para mag-iriwal sinda dyan sa batalya kan politika sa sindang grupo. Uya si Mayor Jojo Bingwa. Iyo po yan ang samuyang urulay, one term sa nako, siya po baga nagtapos ng termino na tiniwala at kuya aning sa sayang pagbalik dagos sa sayang pagbalik po bilang alkalde ko naman. Servisyo, mayo man yan sa posisyon, anong posisyon kung ang sabot mo talaga sa karahayan, sa Banwaan, ikakaapin sa kong Banwaan, ano man tagay kung mag-iriwal sa politika. Kaya po, kung magtarabangan. Dagdag pa man ni Bingwa na si urulay ninda sa Team 1 kanda Kamsur sarong termino sa nasiya bilang tultul na kaulay asin leader, kaya dahil naman siya nag-ambisyon na maglaban kay Mayor Taiko. Piga pahayag kani na susuportaran ninda anda gabusa na mga lakdang sa party kan Team 1 Pasakaw asin niyanda anda pagatod nin disiplina sa laogan na partido iyo ang sindang pigpapadanay. Uya pa si Mayor Jojo Bingwa. So,
ang talagang ang urulay kay tabi at one term sa ako. So, yun ang urulay. So, ako itong taong tultul akong kaulay. Kaya maybe ako nag-ambisyon na magpadagos ng paglaban despite na may urulay kami. Ano? So, kaya pigtapahiling ni Digdio, itong pagdisiplina sa itong party discipline baga. Ay urulay kami bago ako naglansar bilang alkalde kan nakaaging eleksyon. Bilog ang samong urulay, haman ang samong urulay na araw kanya ang magiging sitwasyon. Ano? Kaya kung sa pagkapon, very ako religiously, sabi ko na ako one term sana and sa tuyang padangat kasi may gusto na matibay na board member na si senior board member Nino Taiko na dating alkalde Kambanwan ng Pasakaw mabalik bilang aspirante ang alkalde niya na maabot na eleksyon sa 2025. Sa Oktubre 3, iyunan pag-file kan Certificate of Candidacy COC kan Team 1 Pasakaw sa Comelec Pasakaw sa iraruman kan National Unity Party sa pamamayo ni Congressman El Revilla Puertia bilang iyuman ang chairman kan partido na makandidato man bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Uya pa si Mayor Jojo Bengua kan Pasakaw. October 3 tabi mapala kasali na si mga kumpleto na sa yung mga requirement TOC kuna no under Unity Party kami sa lindong ni Congressman El Revilla Puertia ano po yun ang chairman kan NUP National Unity Party ano po so ipa-file mi na sana kumpleto na ang recipitos kang gabos ng mga kaipuhan ni para sa pag-file sa TOC. Si Mayor Jojo Bengua kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Mga tugang iyan ang mga barata sa barata alas 7. Nakaibanan niya ito dyan sa pagpaabot ng mga barata sa Engineering Department. Kaibanan ito dyan si Sir Stephen Pabis. Kaibanan man niya ito si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba mabalos kan sa pong pagkatabay. Salamat po mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.